Bahagyang tumaas sa 1.7% ang inflation ng bansa nitong Setyembre. Alamin kung bakit sa agenda report ni Paulo Barcelon. Tumaas ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin noong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, dahil yan sa pagtaas ng presyo ng transportasyon at pagkain. At nakita nga natin na halos on a weekly basis, tumataas yung presyo, particularly ng diesel. Sa gasoline naman, may mga weeks na bumaba, pero yung net effect niya positive pa rin. Ang mga gulay tulad ng kamatis, tumaas ng hanggang 9% kumpara sa nakaraang buwan. Pero nananatiling stable ang presyo ng tinapay, asukal at gatas pang sanggol. Bumaba naman ang presyo ng karne, isda at itlog, habang bahagyang tumaas ang gasto sa alak, sigarilyo, healthcare, personal care at iba pang kalakal. Bahagyaring tumaas ang presyo sa mga restaurant at coffee shop. Ang medyo mataas yung jump sa National Capital Region. Yung National Capital Region, yung ating September inflation rate for restaurants and accommodation services ay 1.6% mula August na 0.9%. So medyo substantial yung kanyang pag-increase. Samantala, bahagyang bumaba ang core inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng ibang goods sa 2.6% noong Setyembre mula 2.7% noong Agosto. Pero mas mataas pa rin ito kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nananatiling nasa loob ng forecast nito ang September inflation. Pangunahing dahilan ng pagluwag ng presyo ng bigas noong mga nakaraang buwan. Swak din sa forecast ng mga eksperto ang inilabas na datos ng PSA. Ayon sa ekspertong si Jonathan Ravelas, bagamat posible raw na tumaas ulit ang inflation ngayong bare months, hindi raw ito magiging malaki. This is something that appears to be manageable despite probably between now and year end as the Christmas season is here, definitely there'll be some inflation pickup. But I think we'll end the year still below the 2% lower end of the central bank. Ilalabas naman ng Bangko Sentral ang pinakabagong monetary policy update nito sa October 9. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.